Dahil kabaro ko sa Philippine Marines, ang sentro ngayon ng atake, si Master Sergeant Gutesa, na dumalo sa pagdinig. Sa, alam nyo na, hindi ko na babanggitin, nilayo ko ng mga ganyan-ganyan. Ito yung unang pagkakataon na may ganito akong paksa. Alam nyo naman, pakanta-kanta lang ako, yung mga inspirational messages ko. Ayoko sana sa ganito. Pero kahit sa munting pamamaraan lang, matulungan ko siya kung paano magpaliwanag. Yung sinasabi na peke na notaryo doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Okay? Unang-una, kapag pumunta kayo doon sa malalaking kampo, halimbawa Camp Aguinaldo, Campo Crame, pati NBI, pati DOJ, doon mismo sa harapan, ang daming nagnonotaryo doon. Yung transaction mo sa loob, uutusan ka nung concerned office na yan, magpanotaryo ka muna. Ngayon, lalabas ka, ang dami doon nakahilera, mga pwesto. Pero hindi nyo doon makikita yung mga abogado. Kalimitan, andun lang yung kanilang secretary o staff. Sila na yung pipirma. Pero bakit tinatanggap yun? Kasi walang issue. Ito, may issue dahil siya lang yung kaisa-isahang bumanggit doon sa pangalan na binanggit niya. Alam ko yung iba sa inyo, naranasan na nila yan. Walang abogado. Ang pipirma doon, yung secretary lang. Sa probinsya, kalimitan ang nakikita doon kasi yung mga abogado dahil kukunti lang yung tao eh. Pero sa Metro Manila, sabi ko nga, kalimitan, staff o secretary lang. Mga kabibig, yung mga nanood sa akin ngayon, comment down below kung totoo ba ito. Naranasan mo na ba na nagpanotaryo, tapos wala doon ang lawyer? Baka busy si lawyer ba? Kaya ang nag-stamp yung secretary, ang naghanap ng libro kung saan, kung anong mga numero doon ang secretary. Tapos nagpirma din ang secretary. Sino nakaranasan? Comment below. Gusto ko rin malaman kasi sinabi ni Apong retired na mga ganito talagang nangyayari sa mga notarial services and offices. Marami pang nagsasabi doon nakakasuhan daw siya. Anong ikakaso niyo doon? In good faith naman yung pagpapirma niya. In good faith naman yung pagpapanotaryo niya. Tama. Di ba? Ang kasuhan yung secretary ng abogado, yung pumirma doon. Tama. At pustahan tayo. Kung kontra doon sa binanggit niya na pangalan, yung abogado na yon, hindi na yun magrereklamo, di ba? Tama. Number 2. Ito yung sitwasyon na bibihirang mangyari, pero naranasan ko kasi yon. Yung pwede namang siya yung pumirma, halimbawa lang, siya yung pumirma. Pero tinakot na siya, tatakutin siya. Hindi naman yung takutin na may mangyayari sa iyo pag hindi mo talikuran yung pirma mo. Hindi naman ganoon ang manakot. Alam niyo yung manakot? Kasi sabi ko nga, nasubukan ko na lahat yan. Simple lang yan. Halimbawa, tatawag ka. Attorney, kung hindi mo tatalikuran yung pirma mo na yon, alam ko kung saan nag-aaral yung mga anak mo. Ano lang panakot, ang dali lang yan, di ba? Simple lang. Siyempre si attorney, ano na yan, talagang parang nasindihan na yung point niya yan. I-deny na niya. Pero bibihirang mangyari yon. At nangyari na yun. Ito pa, yung sinasabi nila na sinungaling daw si Tap Gute, hindi nyo kilala yung tao. True. Ako kilala ko siya personal. Ang sundalo may kanya-kanyang field of specialization. May infantry, may supply, ano ba yun? Quartermaster. Parehas kami ng field of specialization. Kaya alam ko yung diskarte niya. Yung hindi niya pagdalo sa paanyaya ng DOJ, diskarte niya yun. Diskarte ng Intel yun. Ikaw, inimbitahan ka, alam mo na ang laking tao yung binanggit, tapos pupunta ka doon sa imbitasyon. Hindi Oo naman. Alam ng mga kasundaluhan yan, ang Intel, laging advance mag-isip yan. Kung iniisip mo para bukas, halimbawa, Sabado bukas, yung Intel nag-iisip na para Miyerkules yan. Galing. Ito pa, bakit daw hindi hinarang sa gate yung magdi-deliver? At saka sa kaalaman ng hindi nakakaalam, yung gate ng Forbes, hindi nasasakupan yung bahay doon ni, alam nyo na. Yung McKinley Road na yan, from EDSA papunta ng BGC, andun, along sa McKinley yung bahay niya. Hindi nasakupan ng main entrance. Alam ko yan, ilang beses na akong nakapasok sa bahay niya. Agoy, ilang beses nakapasok. Okay? Sa mga nagmamalasakit sa kanya, katulad namin sa Marines, nasa maayos na kalagayan siya. Ayaw niya lang magtiwala siguro sa ibang tao.
Lalo na dun sa nag-imbita sa kanya. Uhoy. Ako ayaw kong magbanggit ng mga neutral lang ako. Para lang kay Top Gute yung pinaliwanag ko. Alam niyo naman, may kasabihan. Marines is always a Marines. Correct. One for all. May supply, ano ba yun? Quartermaster. Kami, parehas kami ng field of specialization. Kaya alam ko yung diskarte niya. Yung hindi niya pagdalo sa paanyaya ng DOJ, diskarte niya yun. Diskarte ng Intel yun. Ikaw, inimbitahan ka, alam mo na ang laking tao yung binanggit, tapos pupunta ka doon sa imbitasyon. Hindi Alam ng mga kasundaluhan yan, ang Intel, laging advance mag-isip yan. Kung iniisip mo para bukas, halimbawa, Sabado bukas, yung Intel nag-iisip na para Miyerkules yan. Ito pa, bakit daw hindi hinarang sa gate yung magdi-deliver? At saka sa kaalaman ng hindi nakakalam, yung gate ng Forbes, hindi nasasakupan yung bahay doon ni, alam nyo na. So it means, so yung bahay ni sinasabi niya ni Romualdez is hindi, yung gate ng Forbes ay hindi nasasakupan. So it means hindi siya konektado sa entrance gate ng Forbes ang bahay ni Romualdez. So may sariling gate talaga ang bahay ni Romualdez. Kaya lang ang sinabi dito is connecta lang yung Forbes, di ba? Let's continue. Yung McKinley Road na yan, from Road. EDSA papunta ng BGC, andun, along sa McKinley yung bahay. So along the McKinley Road, ang bahay ni, yon. Tapos, kaya nga, sinabi na sa Forbes sa McKinley. So it means, hindi nandun sa loob ng Forbes, kundi nasa McKinley Road lang. So obviously, wala ka talagang madidisturbo ng mga tao kasi hindi naman sa loob ng Forbes. Kanya, hindi nasakupan ng main entrance. Alam po yan, ilang beses na akong nakapasok sa bahay niya. Ilang beses na nakapasok si Apong retired sa bahay niya. Sa bahay ng nakatira sa Forbes ng McKinley. So it means alam din niya kung ano ang mga pinagagawa ni Mr. M? Halaka. Nako po, ang daming mga sikretong nabulkar. Parang, is this, nako, buti na lang talaga, no? Merong mga, mga taong nagmamalasakit kay Attorney Gutesa. Kasi, Attorney Gutesa cannot explain furthermore on kung ano ang kanyang nalalaman. Mas maganda kung meron pang ibang tao ang pwedeng mag-explain sa mga nangyayari. And very good thing, meron itong si Apong retired na kahit konting mga questions ng mga netizen na curious sila and they sometimes na kine-question yung kredibilidad ni Orly Gutesa, at least dito ba, makikita din natin kung talagang fake witness ba si Orly Gutesa or hindi. Di ba, Kabibig? Marirealize mo. Di ba? Panga ka naman kung hindi mo marirealize. For me, pakinggan mo ito, Okay? Sa mga nagmamalasakit sa kanya, katulad namin sa Marines, nasa maayos na kalagayan siya. Ayaw niya lang magtiwala siguro sa ibang tao. Correct. Lalo na dun sa nag-imbita sa kanya. Ako, ayaw kong magbanggit ng mga, neutral lang ako. Para lang kay Top Gute yung pinaliwanag ko. Alam niyo naman, may kasabihan. Marines is always a Marines. Kung meron po tayong mambabatas na gustong pagtakpan ang mga may kasalanan, yan po inkahots, bayad din po yan. Kaya ikaw, Senator Ping, how much do you value the truth? Pinapakailaman nyo yung mga testigo, hindi nyo naman mga witnesses yung mga testigong yan. Yung mga testigong yan, testigo yan sa korte. Testigo laban sa mga magnanakaw. Hindi nyo yung testigo dyan sa Senado. Resource persons nyo po yan.
Kung may mali sa notaryo, tirahin niya yung notarial law, hindi yung testigo. Kung merong mga nagnunotaryong hindi pala sila nandoon at sila ang pumipirma, yun ang tumbukin nyo. Hindi yung testigo na naglalahad ng katotohanan. Mga kababayan, sa panahon pong ito, isa lang ang kalaban natin. Ang mga mandarambong, ang mga magnanakaw, na mambabatas, na dapat sana ay gumagawa, umiisip ng para sa kabutihan ng taong bayan, para sa kapakanan ng bayan. Yan po ang kalaban natin ngayon. At dahil yan ang kalaban natin, dapat nagkakaisa tayo. Walang kulay, walang pula, walang berde, walang dilaw, walang pink, walang puti. Isa lang po ang kulay natin. Isa lang ang kalaban natin. Dapat pare-pareho tayo ng tinig. Iisa ang gusto nating mangyari. Panagutin natin ang mga mandaraya, mga magnanakaw na mambabatas. Naninakaw ang kaban ng bayan habang ang mga tao'y naghihikahos, habang ang mga batay nalulunod dahil sa mga flood control na dapat na nangyari. Dapat sana, kung nagawa yung mga flood control na yan, yung batang nahulog sa manhole, yung batang pumasok sa eskwela na nahulog sa ilog at inanod at namatay, hindi dapat namatay. Kung meron po tayong mambabatas, kung mayroon tayong mambabatas na gustong pagtakpan ang mga may kasalanan, yan po, in cahoots, bayad din po yan. Kaya ikaw, Senator Ping, how much do you value the truth? Pinapakailaman niyo yung mga testigo, hindi niyo naman mga witnesses yung mga testigong yan. Yung mga testigong yan, testigo yan sa korte. Testigo laban sa mga magnanakaw. Hindi nyo yung testigo dyan sa Senado. Resource persons nyo po yan. Kung may mali sa notaryo, tirahin nyo yung notarial law, hindi yung testigo. Kung merong mga nagnunotaryong hindi pala sila nandoon at sila pumipirma, yun ang tumbukin nyo. Hindi yung testigo na naglalahad ng katotohanan. Nilabas niya na nga yung katotohanan, yung nalalaman niya. Despite all odds, sabi niya, ito po ang totoo. Sila yung nagdala. Aba, 48, 2.2 million po yung dinala niya na pera ni Eric Yap doon sa bahay ni... Hindi mo gustong malaman anong nangyari doon? Pagtatakpan mo? Tsaka huwag niyo pong pakialaman yung mga testigo dyan sa inyo. In aid of legislation po kayo. Kung meron kayong batas na nililimpag, assuming na meron, yun ang atupagin nyo. Huwag niyong pakialaman yung mga testigo dahil yung mga testigo yan sa korte. Hindi niyo po yan testigo. Pasiklaban kayo ng pasiklaban, pinagtatakpan niyo yung mga may sala. Kano po ba? Tigilan niyo po. Huwag niyo pong ganyanin, huwag niyo pong salbahihin ang mga witnesses. Proteksyonan niyo po dahil sila ay umaamin ng kanilang kasalanan. Pero yung pinakamay kasalanan, hanapin natin, panagutin natin, ikulong natin. Nakakapag-init po talaga kayo ng ulo. Nakakadismaya. Sayang ang boto. Bakit kayo nandyan? Puro kayo magnanakaw. Tamaan. Ay nako, makakapagmura tayo dyan talaga. Tamaan magalit ka na kung tinatamaan ka. Puro kayo magnanakaw. Kung sino kayong mga magnanakaw dyan na dapat mga mambabatas kayo na para kayo sa bayan. Di na kayo nahiya sa balat nyo. Di na kayo nahiya sa mga anak nyo. Kainis kayo. Mga kababayan, isa lang po dapat ang tinig natin. Hanapin natin yung mga magnanakaw na yan. Wala na po tayong pagkakaiba-iba. Let us stand united. Hanggang sa ngayon po, niloloko pa rin nila tayo, kaya ako nagagalit. Niloko na nga tayo. Ngayon gusto pang pagtakpan. Gusto pa tayong lokohin pa rin muli. Ay, kagagaling ng mga hindi abogadong yan, no? Hindi na kayo nahiya sa balat nyo. Gusto nyo pa kami ulit lokohin? Hindi ba kami, wala ba kami mga isip? Hindi ba namin nakikita yung ginagawa nyo? Kayo lang ba may ulo? Kayo lang bang matalino? Anak ng tinapay kayo, anak kayo ng torping baka, tinamaan ang putya. Tigilan nyo po. Please lang po.
Kung ayaw ninyong mas magkagulo, pinakitaan na po kayo ng bayan, ng puwersa ng taong bayan. Galit na po ang taong bayan. Hindi lang po yan sa Maynila nangyari. Buong mundo po ang pagtitipon. Ipinakita ang pagtutol sa ginagawa ninyo. Huwag nyo na pong pagtakpan yung mga katulad ninyo. Huwag nyo nang sagipin. Panagutin nyo. At tumawag din kayo ng katulad ninyo. Wala po yung immunity. Kasalanan po yan. That is a crime. Anong immunity? May immunity kayo from committing crimes? Wala po yun. Wala pong interparliamentary legislative immunity. Tawagin nyo po at panagutin nyo. Hindi yung mga testigo lamang ang tinatawag ninyo para malaman ninyo kung ano ebidensya nila. Para mapagtakpan ng abogado nila yung mga ebidensya nila. Tumawag din kayo. Umaresto rin kayo. Mga kababayan, patuloy po nating bantayan para sa kapakanan ng ating mga anak, ng ating mga apo, para sa kaligtasan nila. Hindi dapat namamatay ang estudyante sa baha. Nahuhulog, nalulunod. Awa kayo dun sa mga bata na dapat sana maganda pa ang buhay. Kung ginawa ninyo yung flood control, hindi dapat nalunod yun. Eh kung anak nyo yun, eh kung apo nyo yun, gusto nyo yun? Sana nga, no? Para yung karma. Yun lang po, mga kababayan.